Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo lang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about po ito sa naging pahayag naman ni Bato de la Rosa na kung sa anong mga nakaraang araw ay parang galit na po siya sa mundo. Parang galit na po siya sa gobyernong ito dahil nga po sa hindi sigurado ito si Mr. President sa kanyang magiging decision about sa usaping ICC ho mga ka-action. Ito naman, mukhang nabuhayan naman ito ng dugo si Bato de la Rosa. Saludo naman siya sa naging decision ni Mr. President. Saludo na daw naman siya at nagpakalalaki daw si Mr. President Bongbong Marcos. Ay baka ngayon lang po ito pagsaludo mo Mr. Senador Ronald Bato de la Rosa, ha. Baka pag umiba naman ang ihip ng hangin, iba naman din ang mga statement mo, galit ka na naman sa mundo, diba? O ito mga ka-action, talagang inamin niya po talaga na takot na takot. Ito po ay second part ng kanyang pahayag mga ka-action, ha. So panoorin muna natin ang nasabing video. Sumaludo at humanga si Senator Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Marcos Jr. dahil sa paninindigan na hindi makakapag-imbestiga ang International Criminal Court sa Pilipinas. Statement of protecting our sovereignty, and isa siyang presidente na may isang salita. Thank you, Mr. President. Thank you for that. Bago ito, nagbigay ng kanyang sentimiento si De La Rosa ukol sa pagkakapasok sa bansa ng ICC investigators para imbestigahan ang madugong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Hiniling niya sa gobyerno na magsalita na para kumpirmahin na marites lamang na nakapasok na sa bansa ang ICC investigators dahil noong Disyembre ay personal sa kanyang siniguro ni Pangulong Marcos Jr. na hindi makakapag-imbestiga sa bansa ang ICC. Si dating Senator Antonio Trillanes IV ang hayagan nagsabi na nakapasok sa Pilipinas ang ICC investigators at sabi ni De La Rosa nang gugulo lang ang dating senador na ang layon ay sirain ang relasyon ng mga Marcos at Duterte. I don't know, may appointment ba si Trillanes as spokesperson ng ICC? I don't know kung meron siyang appointment as spokesperson ng ICC. You know, Trillanes is a great destabilizer. He just want to destabilize the relationship between the Marcoses and the Dutertes. So, gusto lang niya ma-destabilize para mag-aaway. At dahil nagsalita na ang punong ehekutibo, umaasa si De La Rosa na matutuldukan na ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Yes, that would end all maritises and speculations. Una naman sinabi ng senador na hindi siya natatakot na makulong, ngunit sa isang hiwalay na panayam, inamin niya na natatakot din siya na masadlak sa rehas. Ang takot ko lang makulong, mapalayo ako sa mga apo ko. Yun lang kinatakutan ko, na I love my apo very much. Tapos lalaki sila na wala silang apo, wala silang lolo. I-love na love pa naman ako ng mga apo ko. Tatlo yung apo ko eh. Paano ko dadalhin sa dahig yun? Just in case makulong ako. Di ba? So, yan lang kinatakutan ko. Napalayo sa mga mahal ko sa buhay. Pagdidiin nito, nakahanda siya magpaimbestiga sa ICC kung ipag-uutos ng gobyerno. As I have said, well, hanap sila ng ebidensya kung anong gusto nila. I'm ready to face anytime, anywhere. Provided nga, sabihin ng gobyerno, we cooperate. If the stand of the government is not to cooperate, then who am I to cooperate with them? I am a Filipino citizen. Sunod-sunod ako sa gobyerno natin kung anong gusto. Paglilinaw lang din niya na kailanman ay hindi niya pinagdudahan na may palabra di honor si Pangulong Marcos. Paliwanag niya, hiniling lang niya na magsalita ang gobyerno para maliwanagan ang lahat. Kahit na tinatanong niya ako noon, ang aking tingin talaga ay naniwala pa rin ako sa salita ng Pangulo sa akin. Just akin lang, challenge ko siya, ang ating ang Malacanang, challenge ko to make their official stand
publicly. Ang purpose doon to end all speculations and all maritises. So, yun lang ang aking purpose doon. Para pag magsalita ng Pangulo in public, official statement coming from the President, tapos na. Ano pa pag-usapan? Ano pa bang, kahit na anong sugarcoating na gagawin ng mga bleeding hearts about ICC's intrusion into our sovereignty. Wala na. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Napanood na po natin ang part 2 ng kanyang pangangamba. Pero nabuhayan naman siya ng dugo. Diba? Aba, salute sa iyo Mr. President, sabi ni Senate Bato de la Rosa. Pasalot-salot ka ngayon na nabuhayan ka na ng dugo Takot na takot ka pala makulong. Pero yung mga taong pinakulong yun, naawa ba kayo noon? Lahat ba yun may kasalanan? Kasi sabi mo sa part 1 mo sa statement mo doon kay Karen Davila, sabi mo hindi lahat ng nakakulong ay may kasalanan. So ibig sabihin ang pinakulong nyo dati lahat nung pinatupad nyo ang war on drug, hindi lahat ay may kasalanan. Ikaw na rin po ang may sabi niyan. Oh, naawa ka sa mga apo mo, lagi mo na lang inaalibay ang mga apo mo. May magagawa ba ang mga apo mo kung dadalhin ka na sa ibang bansa? Di ba? At huwag kang magpapasiguro, Bato. Huwag kang magpakasiguro po, Senator Bato de la Rosa. Kahit hindi po yan aprobado o hindi suportahan ng gobyerno ang ICC, kapag mag-ano na ng arrest warrant, may tendency na iiba pa ang ihip ng hangin. Kaya sinasabi ko po sa iyo, huwag ka munang pakampante. Diba? Baka mamaya bandang huli, madismaya ka naman at baka hindi naman yan madismayang mapapanood namin, ha? Baka mamaya may kasama na po yung luha. Diba? Oh, masabi mo baka kumanta ka ng hindi ko na kaya ang sumama sa ibang bansa para bang kay hapdi ng damdamin ko. Okay lang po yan, Senate Bato de la Rosa. Ngayon po, magbunyi ka, saya ka dahil sa hindi suportado ni Mr. President Bongbong Marcos ang nasabing investigasyon ng ICC. Sige po, pero doon hindi pa po tapos ang laban, kaya wag po kayo masyadong pakampante, ha? Dapat po siguro ngayon pa lang i-balance mo na paunti-unti ba na tatanggapin ang katotohanan kung sakali kayo ay mapatunayan, ha? Kung sakali lang po. Kaya advice lang ho namin sa iyo, dahan-dahan lang ho. Huwag masyadong magpakampante. Baka yung pagiging ang pagiging ano mo niyan, ang pagiging pakampante, baka mamaya luha ang kapalit niyan. No? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.